Magandang araw mga ka-noodles! Bago natin umpisahan ang ating video, ay iniimbitahan ko kayo na i-click ang aking subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. Pangulong Marcos, hinihikayat ang PH Military na baguhin ang kanilang mga estratehiya batay sa geopolitikal, nagmumungkahi ng pinalakas na mga alyansa sa depensa at eksperyensya ng NAVSOCOM para mapabuti ang seguridad sa karagatan. Pinangunahan ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang bansa sa pagdiriwang ng ika-67 anibersaryo ng Naval Special Operations Command NAVSOCOM sa Sangley Point sa Cavite City. Pinigyang diin niya ang napakahalagang pangangailangan na ang Philippine military ay baguhin ang kanilang mga estratehiya upang makasagot ng epektibo sa patuloy na nagbabagong geopolitikal na mga hamon. Hinihiling ni Pangulo Marcos sa mga puwersa ng seguridad at depensa ng bansa na magkaroon ng komprehensibong pagsusuri sa kanilang pagkakalagay ng mga tauhan at siguruhing ang kanilang mga estratehiya ay hindi lamang makasasabay kundi makapagbibigay aksyon sa mga kinahaharap na komplikadong geopolitikal na realidad na hinaharap ng Pilipinas. Sa isang nagbabagong global na larawan, kung saan ang internal na seguridad ay nananatiling mahalaga, kailangan din nating palakasin ang ating mga panlabas na depensa ayon kay Pangulo Marcos. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng mga nagbabagong prioridad ng bansa at ang pangangailangan na mag-angkop sa mga lumalabas na regional at internasyonal na mga hamon. Kinilala ng Pangulo ang mga espesyalisadong kakayahan ng mga unit ng militar, partikular ang NAVSOCOM na puno ng galing sa sea, air at land, SEAL na mga operasyon. Inuudyukan niya ang aktibong paglahok ng NAVSOCOM sa pagtutulungan para sa panlabas na depensa at pagsusuri ng seguridad sa karagatan, kung saan mahalaga ang paghahanda para sa lahat ng mga posibleng pangyayari. Hinikayat din ng Pangulo ang mga puwersang pandagat na mapabuti ang kanilang kakayahan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga bansang may parehong pananaw na mayroong dedikasyon sa mga prinsipyong kalayaan sa paglalayag, kapayapaan, katiwasayan at pagsunod sa mga alituntunin ng batas. Bilang suporta sa mga armadong puwersa, ipinangako ni Pangulo Marcos na palakasin ang kakayahan ng NAVSOCOM sa pamamagitan ng mga akwisisyon sa ilalim ng revised AFP Modernization Program. Binigyang diin rin niya ang kahalagahan ng pagpapatupad ng mga programa upang mapabuti ang kaalaman at kasanayan ng mga tauhan ng militar, tiyakin ang kanilang kagalingan at bigyang prioridad ang kabutihan ng kanilang mga pamilya. Sa pagkakaisa, ating palayain ang katiwasayan, kapayapaan at kasaganaan sa ating lupain at karagatan, tayo'y maging ilaw para sa ating kasalukuyang henerasyon at sa mga susunod pa, ayon kay Pangulo Marcos. Binigyan diin niya ang kahalagahan ng kolektibong pagkilos upang siguruhing mapanatili ang mga interes ng bansa at ng kinabukasan. Kinilala rin ng Pangulo ang mahalagang papel ng NAVSOCOM sa pagtugis sa iligal na kalakaran tulad ng smuggling at iba pang kriminalidad sa karagatan at ipinakita ang kanyang malakas na resolusyon na tutugunan ang mga isyong ito at itaguyod ang kasarinlan ng bansa. Binanggit din ang kamakailang mga tensyon sa kanlurang karagatang Pilipinas, kabilang na ang pahayag ng China na ang isang barkong pandagat ng Philippine Navy ay nagtangkang pumasok sa mga karagatan malapit sa Scarborough Shoal, Bajo de Masinloc. Ipinagtanggol ng kagawaran ng ugnayang panlabas at ng National Security Advisor Eduardo Año ang lehitimong karapatan ng Pilipinas na magpatrolya sa mga karagatan na ito at binigyang diin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng katiwasayan sa rehiyon at pagpapahayag ng soberanya ng bansa. Sa kanyang talumpati, malinaw na ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang Pilipinas sa ilalim ng kanyang pamumuno
ay magpapatuloy na mag-angkop ng mga estratehiyang depensa upang tugunan ang mga hamon na dulot ng patuloy na pagbabago ng geopolitikal na mga realidad. Ipinakita niya ang kanyang dedikasyon na protektahan ang mga pambansang interes, mag-ambag sa kapayapaan at katiwasayan sa rehiyon at mapabuti ang seguridad sa karagatan. Para sa karagdagang impormasyon at mga update, mangyaring tumukoy sa mga mapagkakatiwalaang pinagmulan ng balita at opisyal na mga pahayagan ng gobyerno. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang aking video, pakiclick ang like and share button at kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-click mo na rin ang subscribe button at ang ating notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload.